Hello, kumusta po kayo? Ako po si Bal at welcome sa ating channel. At ngayong araw, nandito pa ako sa studio ko, sa aking home studio. Paalis pa lang at meron tayong event. Kasama ko yung aking banda para sa event sa Manila Hotel. Naka-schedule to last month pa. Last month pa, naka-schedule na. So ngayon, kaya ako nagbi-video para ipapakita ko sa inyo yung paano ba yung buhay ng isang nagbabanda, kung gaano ba kasarap at gaano ba kahirap, para makita nila. Bibigyan ko kayo ng POV mula dito sa studio, sa bahay, hanggang makaalis ako, hanggang makarating tayo dun sa venue, para makita nyo kung ano yung galawan ng mga nagbabanda at kung ano ba yung nararanasan ng mga nagbabanda kapag ganitong may mga event or may mga gig. Yeah, so ngayon medyo maaga pa naman, meron pa akong konting time para makipagkwentuhan, pero mas gusto ko kasi na laging mas maagang umaalis para at least mas relax tayo kapag babiyahe pa kasi tayo, para makarating tayo ng maaga dun sa venue, hindi tayo masyadong haggard kumbaga. So tara, labas na tayo. Okay, so tara na. Ito yung mga gamit ko, kanina pa nandyan. Yung aking jacket na gagamitin mamaya. Naka t-shirt lang ako ngayon kasi magmumotor ako. So may dala tayong mga pamalit na damit, syempre. Jacket. Sobrang init talaga ng panahon pa rin ngayon. Ayan. At yung ating effects. So, tara na. Ayan, usually naglalakad lang ako pupunta doon sa garahe ng motor. Kaya lang ngayon, maraming dala. So, sasakay tayo ng tricycle. Ayan, ito. Hey, boss. Diyan lang, manalaysay lang. Wait, okay. Ayan. Wala kasing garahe dun sa bahay namin. So nagrenta ako ng garahe ng motor. Ganun din yung sa sasakyan. Meron din akong nirerentahan. Meron din kami nirerentahan na garahe. Ay, sorry. Kasya. Kasya ba yung ito? Thank you, boss. Thank you. Yeah. Unahin muna natin itong ating effects. Okay. Yan, okay. Safe na yan. Yan, so suot muna natin itong ating jacket, yung ating gloves, at syempre lipat ko muna itong aking camera dito sa ating helmet. Ito lang mahirap kapag nakamotor ako. Ang daming kailangan gawin. Jacket, gloves. Syempre, mainit ngayon. Kailangan natin ng protection, kaya hindi pwedeng makalimutan itong mga ganito. Okay, tara. Okay, mukhang wala naman ako nakalimutan na. Tara. Punta na tayo kala Jay. Hindi ko alam kung nandun na sila. So ayun, yung ating mula doon sa ating bahay hanggang dito sa garahe, siguro mga ilang minuto rin yan. Medyo maraming kailangan gawin. Magkarga ng gamit, palit ng jacket, yan, ganun. Okay, papunta na ako dun sa mga kabanda ko. Nadaanan ko sila. Kung nakaready na sila, dire-diretso na alis namin. Pero pagka hindi, medyo maghihintay pa tayo ng konti. So, ganun yung usual na ginagawa ko kapag umaalis ako. Galing sa bahay, lakad, or minsan sumasakay papunta dun sa garahe ng motor. Then, karga ng gamit, suot ng kung ano yung susuot, gloves, jacket. Pero kapag kagabi, siyempre hindi na ako nag-jacket. Minsan gloves na lang. So mas mabilis. Pero ngayon, dahil sobrang init ng panahon, masisira naman yung ating balat. Masusunog tayo sa araw, I mean. Ayun, kaya kailangan natin mag-jacket ng medyo makapal. Kaya medyo matagal ngayon. Mas mabilis sana kung nakasasakyan ako.
kung magdadala ko ng sasakyan, mas mabilis syempre dahil ikakarga ko lang yung mga gamit ko. Tapos yun na, mag-drive na ako paalis. Kaya lang ngayon hindi na ako masyadong gumagamit ng sasakyan dahil mas nakakatipid ako pag motor yung gamit ko. Lalo hindi naman ganoon kalayuan yung pupuntahan ko. Diyan lang naman tayo sa Manila Hotel. Malapit lang dito sa amin yun, R10 lang naman ang daan namin. So hindi ko na kailangan magdala ng sasakyan. Mas makakatipid, mas mura. Mas mura sa gas. Ito na si Jay. Ba, mukhang nagpupunas pa. Baka tumulin yan. Tara. Si Topper, yung drummer, nandun na sa doon na diretso sa Manila Hotel kasi taga Manila yon. So malapit lang, hindi na siya pupunta dito sa Navotas. Doon na kayo makikita. Ayun si Bloody, yung aming barista. Punta na tayo dun sa loob. Ang init. Grabe. Ang layo ng parking. So ito yung ating bag, jacket. Then nakapasan sa akin yung gitara. First time ko rito sa ngayon na mag-i-event sa Manila Hotel. Hindi ako nakasama sa kanila dati nung nag-event sila dito. So ito yung unang, hindi, pangalawa ko na pala to actually. Pangalawang beses ko na pala to mag-event. Pero before pandemic pa yan. Okay na ba? Okay. Bakit pala yung parking nila? Let's go inside. Saan ka pupunta? Good afternoon. Thank you, sir. Okay. So. Ang init pa rin dito sa loob. Ay, hindi, malamig pala. Grabe init. Ang pawis ko kung nakikita nyo lang. Okay. Dito tayo sa Fiesta Pavilion. Dito yata kami sa loob. Time check. Ha? Time check. Anong oras na, Vlad? Anong oras? 3:30 yata. 3:30. Oo. Okay. Dito na kami sa venue.
Saan tayo? Topper. Tapos na yung aming sound check at dito na kami sa labas ngayon. Doon kami sa band room mag-stay. Nauna na ako. Andun sila sa sa likod ng stage nakapwesto. Punta tayo dito sa band room. Dahil kumain kami ulit kanina pagkatapos ng sound check. Yun. Kaya inom tubig. Lalabas muna ako. At matagal pa yung matagal pa yung paghihintay natin dahil mamaya pa naman yung event. Maaga lang kaming pinapunta dahil sa sound check tsaka setup. Since okay naman tapos na yung setup namin. Kaya pwede na mag-relax. Punta muna tayo dun sa smoking area para doon tayo magkukwentuhan. Maraming tao dito. Dalhin ko kayo dito sa bandang likod. Yan. Yung. Yan. Andun yung poolside nila. Meron silang pool doon. Marami nag-swimming. So sa event na to, makakasama namin ang Itchy Worms. Excited na ako makita rin sila, mga idol. Ang mangyayari, mauna kami, dinner time. Tutugtog kami ng dinner time. After nun, sila naman. Then, kami ulit. So nag-soundcheck na sila kanina, yung kanilang mga crew. After ng soundcheck nila, tapos kami naman. Then, yun. Hintay na lang kami ng oras para sa aming set mamaya doon sa dinner time. Pero matagal pa yun, maaga pa. Hindi pa nga halos dumarating yung mga tao, mga bisita. Hindi naman ito yung first time na na may nakasama kami mga artist or banda sa event. Marami na rin kami mga nakasama mga banda at mga artist. So sanay na rin kami. Minsan nakaka-starstruck lang siyempre pagka yung idol mo yung mga kasama mo o yung ka-back to back mo na banda. Siyempre nakakatuwa na kasama, nabibilang ka dun sa, or nakakasama ka nila. Dito tayo sa, sa labas. Malapit sa dagat. Ano sila? O yung dalawa. So, dito lang muna ako sa gilid-gilid. Masarap siguro dun sa taas, kaya lang mainit pa. Pwede siguro pumalit dun sa taas. Pero dito muna tayo sa baba. Dito tayo magkwentuhan. Well, nag-start ako sa banda 2010. Tama, mga 2010. Pero college pa lang tumutugtog na ako. Pero mga hobby-hobby lang. Alam mo kasi kapag naging passion mo na yung pagbabanda, mahirap nang bitawan. Yung iba, nakakaalis sila. Meron namang iba na talagang na-stuck na sa gantong buhay na nasa loob ka ng banda. Ang hirap kasi bitawan talaga. Kahit na marami ka ng ibang pinagkakabalahan. Ako, nung pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho muna ako ng mga ilang taon. Pero hindi ko maramdaman yung saya eh. Kumikita ka pero hindi ka naman masaya. So, nag-isip ako na baka sa banda, syempre, kailangan naman natin talagang kumita. Pero ako kasi mas lamang sa akin yung kumikita ka na masaya ka. So nag-start ako ng 2010 sa acoustic band, 4 kami. Bali all male lang yon. Nagtagal din kami ng mga ilang taon din bago ako nag-full band. Yun, nag-start ako ng full band hanggang
Siyempre, nakatagpo ka ng ibang mga kasama mo, yung ibang mga kilala ko, mga taga-kalugar namin, ibang mga taga-ibang lugar din, mga nakilala lang namin, tapos naging kabanda na namin. Pero ang mga nakasama ko talaga ng matagal is from Nabotas tsaka Malabon. Then, bago mag-pandemic, magkakasama na kami nila Jay. Tapos, bago mag-pandemic, siguro after 1 year mahigit, nag-pandemic na. Ayun, medyo minalas yung isang kasamahan namin. Aksidente siya, nawala. So, nung nag-pandemic, tigil muna lahat. After nun, regroup ulit kami. Nag-start ulit kaming tumugtog online. Yan, nung pandemic. Siguro mga late part na ng pandemic. Nung pwede ka nang lumabas-labas, pero wala pang gig sa mga bar, hindi pa nag-open. So online muna, pero wala na kaming bayista noon. Then nakuha nga namin si Vlady, yung kasama namin ngayon, yung pamangkin ko. Siya na yung nagbabaho sa amin. Kami pa rin nila Jay, Silin tsaka si Jay, kami pa rin mag-asama. Tapos nagkaroon kami ng ibang drummer kasi nawala na rin yung drummer namin doon sa una kong banda. Yung una naming grupo. Kumuha kami ng ibang drummer. Hanggang yun, nagpalit-palit ng mga drummer hanggang makuha namin si Topper, yung kasama namin ngayon. Yun. Ang hindi lang magandang part nung nag-pandemic, syempre nung after ng pandemic, nagbukas na yung mga bar. Parang nasanay na sila sa mga acoustic na setup. Solo, duo, trio. Ngayon, yung gaya namin na nasa full band tsaka semi-full band na setup, nawalan na kami ng mga pwestuhan. Hindi na sila nagpatugtog ng mga full band tsaka semi-full band. Dahil parang nasanay na nga sila na siguro nakita nila yung idea na pwede naman pala yung trio, pwede naman pala yung duo, kaya naman pala, mas mura. Diba? Kaya yung ngayon ay hirap. Yung sitwasyon namin ngayon sa gantong setup, mahirap talaga kasi nawalan kami ng mga pwesto. So, mas lamang yung event namin, gaya nito, ngayong araw na to, event. Mas lamang yung event kaysa sa mga regular na gig. Pero ang event kasi, hindi naman linggo-linggo. Hindi gaya na meron kang pwesto na regular. Ang regular lang namin na gig ngayon is 2 lang. Tapos, event. Kailangan lang talaga masipag maghanap ng event. Kaya kailangan marami ka rin contact. Ayun, sa pagbabanda, kung talagang gusto mong pasukin yung pagbabanda, kailangan lang talaga kasi porsigido ka. Tsaka committed ka sa passion mo sa music. Hindi pwedeng dahil trip mo lang. So kung nagpaplano ka, halimbawa ngayon, nagpaplano ka na magbanda-banda, hindi pwedeng yung na nagustuhan mo lang tapos papasukin mo yung pagbabanda. Kasi maraming responsibility rin yung sa banda. So yung number 1, yung oras mo, kailangan committed ka sa pag-ensayo. Meron kayong ensayo sa bahay, pag-isipra ng mga kanta, tapos may ensayo rin kayo na magkakasama na kayo. Pagbubuo ng mga bagong kanta, mga inaaral nyo, kailangan kasi iba-iba yung lalabas nyo ng mga pondo. So ako, tingin ko, abutin pa ako ng mga ilang taon dito at nakikita ko yung sarili ko na dito na rin ako tatanda, kumbaga. Nasa, na ako ngayon, 46 na ako ngayon. At tingin ko, hanggang kaya kong tumugtog, dire-diretso lang to. Yan. So ganito yung sistema namin kapag gantong event. Maaga talaga kami dahil para sa soundcheck. Tapos, yan, mahaba yung oras din ng tambay. Pero mas okay na to kasi relax ka. Kung may mga gusto kang pasyalan, halimbawa maganda yung lugar gaya nito, di ma-relax ka pa. Hindi kami pupunta ng event ng gahol na gahol sa oras. Napakahirap nun dahil magra-rush ka. Minsan darating ka, wala kang soundcheck. Pagdating ng tugtugan, marami kang irereklamo. Mahirap. So, kailangan talaga maaga. Yun ang number 1 na tip namin sa inyo. Bilang ikaw gusto mong pasukin tong gantong larangan. Kahit sa mga regular na gig,
as much as possible maaga ka para makapag-set up ka ng maayos, makapag-soundcheck ka para hindi sa kalagitnaan ng tugtugan doon ka magkakalikot. Napakahirap nun. Diba, hassle yun, lalong-lalo na kung may mga tao na doon sa event or sa bar na tutugtugan mo. Doon ka pala magpipipihit ng kung ano-ano. Unang-una nakakahiya. Diba? Tsaka hindi professional tingnan. Tara, balik tayo doon sa taas. Medyo malamig na. Balik tayo dito. Bumaba na yung araw. Ayun sila, oh. Yan, balik tayo rito. May deck pala dito, eh. Ayun, oh. Ocean Park yung side na yan, yung part na yan. Nice. Maganda pala dito. Masarap tumambay lang gantong oras. Abutan kaya natin yung sunset. Problema baka tawagin na kami maya-maya. Sarap pala tumambay dito eh. Sana tinawag mo sila Lynn. So break na kami dun sa loob. Ano na, 5:30 na yata. So break na kami dun para standby na sa gilid. Dahil nagkapasukan na yung mga bisita. Tapos doon lang kami sa backstage para maghintay kami ng queue kung tutugtog na kami sa dinner time nila. Kita tayo sa loob. Kaya medyo na. Balik tayo dun sa... Hello? Ang dami nila. Balik tayo dun sa loob. Standby na tayo dun sa likod. Ayan. Napakita ko na ba yung stage sa inyo? Sa yung ating stage. Ito yung bass amp ni Blads. Ayan. Tapos ayun yung gitara ko. Drums. Effects. Mga monitors natin. Lakita yung konti. Pakita ko sa inyo. Ayan. So dito yung pwesto namin sa likod. Unti-unti na nagpapasukan yung mga guests saka yung mga participants. Medyo marami ng tao rin sa loob. Pero malaki yung malaki yung lugar. Dito lang kami sa backstage. Medyo malaki yung lugar tsaka maraming tables. Parang halos kalahati pa lang yung nakakapasok. Ang oras ngayon ay 6:10. So hindi na sunod yung 6 PM na dinner time. Tapos meron dito mga dancers. Mag-perform sila mamaya. So enjoy ito mamaya, manonood tayo ng sayaw nila. Kaya nang dumating kami, nagka-practice sila. So ngayon, sila yata yung unang sasayaw. Hindi ko lang alam. Pero standby lang kami. Siguro sa opening sila. May papakita ko sa inyo. Yan, so standby na raw kami. After nung performance yung dance, merong ADT, tapos kami na. Sit back, relax, and enjoy the music and the company of everyone around you. Let's give it up for the Free Time Band.
Alright, thank you so much. And once again, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago po kami magpatuloy, we would like to introduce ourselves. My name is Liam. Kasama ko po si Val, si Jay, si Vlad, and of course, Mr. Christopher Martinez on drums. Kami po ang Free Time Band. And ngayon naman po, isasama namin kayo sa isang paglalakbay sa mundo ng OPM music. Narito po ang ilang awitin na mula sa panahon ng dekada 70 hanggang sa mga awitin ng ating kinalamihan mula ng dekada 90. Para po sa inyo lahat, sana po mag-gustuhan kayo. Ano po kayo sa mga? The
Alright yan, tapos na yung aming first set. Okay naman. Pagod. At masaya yung crowd, nakikanta sila. Siguro lalabas muna kami para magpahangin. May ingay dito eh. Labas muna kami. Tumutugtog dito sa gilid natin. Piano, violin, tsaka yung bajo de arco. So tambay muna kami doon sa labas para magpapatuyo ng pawis. Mahirap pagpatuyo ng pawis sa aircon eh. Baka ubuhin tayo. Alam mo, napaka-rewarding sa isang nagbabanda. Yung kapag nakikita mo yung crowd mo na sobrang nag-i-enjoy sa mga kinakanta nyo, mapalakpak sila, sumasabay ng kanta. Yun ang number one na hinahanap-hanap mo talaga kapag nagbabanda ka. Kumbaga, priceless talaga yun, yung moment na yun, na kapag meron kang kantang inilabas, sinabayan nila. Ibig sabihin, na-enjoy nila yung kanta, gusto nila yung kanta. Talagang yun ang fulfilling para sa isang nagbabandang gaya ko. Kahit na mapasabihin natin, kahit siguro mapa-gig, yung regular gig lang or event gaya nito, same lang din naman yung pakiramdam. Siguro masabi natin na mas up close kasi kapag nasa gig ka sa mga bar, kasi makakausap mo yung crowd, yung mga audience mo na mas matagal, hindi gaya ng event na ganito na may oras kayo. Gaya kanina, kinat na rin kami. Ang original na oras namin is 1 hour. 1 hour dapat. Tapos nagsenyas yung gawin na lang 45 minutes. So yun, hindi na rin natapos yung setlist na hinanda namin. Pero okay lang din naman. Mga ilang kanta na lang din naman, tapos na rin kami. Well, kanina, lalo nung sa nung mga OPM song na, expected na kasi yun. Kasi yung familiar kasi yung mga kanta na yun syempre sa atin. Mapamatanda, mapabata. Familiar sa atin yung mga kanta na yun. Talagang sasabayan mo. Mapapakanta ka pag mahilig ka talaga sa music. So, sa pagpili ng kanta, kung ano yung tingin namin, kahit na hindi uso ngayon, halimbawa, hindi uso ngayon yung kanta, pero alam mo na, pag tinugtog mo siya, marirecognize ng mga audience, saka magugustuhan nila, at sigurado sasabayan nila. Ang lang dito sa gantong klaseng event, yung crowd work. Hindi ka makapaglaro sa mga audience. Kasi, yun nga, limited yung oras mo, tsaka parang sobrang dami ng tao, mag-i-entertain ka ng isang area lang. Paano naman yung iba, di ba? So, para hindi na lang, parang, kumbaga, para dire-diretso na lang yung flow ng program. Puro kanta na lang ginawa namin. Pero hindi gaya sa mga bar na talagang pwede kang mag-crowd work. Pwede mong kausapin yung audience mo, pwede kang tumagal ng pakikipag-interact sa audience. Pagdating naman sa mga setlist, kung paano namin ginagawa yung mga setlist namin, may naka-ready talaga kami na pang-event ng mga kanta. Iba yung ginagamit naman namin na setlist kapag sa mga bar. So, naka-ready yun, alam na namin kung ano ipupukol. Pag-uusapan na namin bago pumalik ng stage kung ano yung setlist na gagawin namin. Gaya kanina, syempre pakikiramdaman mo yung yung crowd.
Hindi basta ano lang, pukol lang mga kanta. Kailangan tignan mo rin yung audience mo, lalo sa mga bar. Pag pumunta ka sa bar, hindi pwedeng puro rock lang yung kakantahin mo. Kasi meron iba dyan na siyempre may mga oldies tayong mga kasama dyan. Hindi nila ma-appreciate. So dapat, tignan mo muna yung crowd, tansyahin mo siya. Yun ang advantage ng marami, makapal yung setlist mo. Na marami kang pondo, kumbaga, yung tawag sa mga nagbabanda, yung pondo. Kumbaga, kailangan yung variety ng tugtugan mo dapat kahit naman hindi 100% makakuha ka ng crowd na kung gusto nila ng konting rock, kung gusto nila ng ballad, kung gusto nila ng mga dance, dapat meron ka kahit konti-konti nun. Ayun mamaya, siguro dahil parang gumawa kami ng setlist nila para sa event na to, mula 70s, tapos umabot na kami kanina ng bandang 80s na. So mamaya, babalik kami, mga 90s naman siguro yung babanata namin. At tingnan natin kung paano mag-react yung mga tao. Andito na yung Itchy Worms, dumating na sila. Ayun. Si Sir Jugs. Uwi na. Oras 12:11 ng umaga. Inabot na kami ng alas 12. 12:13 ng gabi na. Anong umaga na pala? Inumaga na kami. So yun, okay naman yung gig. Enjoy naman yung mga bisita. Nag-enjoy naman silang lahat. Umulan pala kanina, basang-basa yung mga motor namin. Pero buti ngayon pag paglabas wala na. Huminto na yung ulan. So ayun, isang memorable na gig na naman ulit yung nangyari ngayong gabi. May nakasama tayong artist kanina, kung nakita nyo kanina, yung Itchy Worms. Ang galing ng Itchy Worms sa live. Galing. Saludo kala Sir Jugs at sa banda niya. May konting picture kami after. Then after nila Sir Jugs, yung konting program,
Tapos nag-closing remarks na, tapos tumugtog na kami. Pero expected naman pag gano'n na last part na, syempre yung mga empleyado talagang mga gusto nang umuwi niya mga yan. So no mga ilang kanta, ano na kami, parang pahinto na rin kasi naglabasan na nga yung karamihan ng mga empleyado. May nagstay man, konti na lang. So sinayasan na kami nung director na lasong. So yun, natapos na yung gig namin. Pagdating doon sa mga equipments, okay, wala kami masasabi doon sa mga equipments nila. Itong itong lights and sounds na to na partner din namin, magagandang mga gamit talaga nito. Wala kang masasabi. Bali bukas, Friday, meron kaming gig sa Richmond Hotel ulit. Kaya lang wala ako dahil mag-aasikaso ako para sa event ng Saturday. Yung kasama ko sila, tutugtog kami doon sa event na yun ng isa sa mga pamangkin ko. Kaya kailangan mauna kami doon ng Friday. So hindi ako makakasama sa kanila bukas sa gig sa Richmond. Then magkikita-kita kami doon na lang sa event sa Antipolo. Sayang kung makapagmotor sana papuntang Antipolo, kaya lang wala sasakyan yung dala ko dahil may mga kasama ako bukas na aalis. So sila magmumotor sila papunta doon lang kami magkikita-kita. So tingin ko napakita ko naman na sa inyo yung purpose ng video na to para makita nyo lang kung paano gumagalaw yung isang nagbabanda sa kapag gaganitong may mga lakad, may mga event. So same lang din naman kung sa gig, sa regular gig. Yan, mula sa pag-alis natin kanina hanggang ngayon na pauwi, nakita nyo yung papanong sistema, yung galawan pag nasa banda ka. Marami kang matututunan dito kapag nagsisimula ka kung paano yung mga diskarte. Matututunan mo naman lahat yun. Pagdating naman sa mga client, ang client naman kasi nanganganak talaga yan Kung minsang nakita kayo na tumutugtog, nagustuhan kayo, ayun, siya, pwede kanyang ma-rekomenda sa iba, pwedeng umulit-ulit sa inyo, magpaulit-ulit ng kuha sa inyo. Kaya ganun. So kailangan talagang every performance bigay mo yung best mo para kung may makapanood man sa inyo, may magagusto, di ba? Makuha kayo sa mga event. Ganun din namang ginagawa namin Doon din kami nakakakuha ng mga event. Kapag mga gig, may makakapanood sa'yo, magugustuhan yung performance nyo, gusto yung tugtog nyo, yun, kukunin ka sa event. Tapos kapag nasa event ka, syempre may mga ibang bisita, ibang mga kamag-anak nila, makikita rin yung performance nyo, kaya kukunin din kayo. So yun yung tinatawag na nanganganak yung mga kliyente. So dapat kung meron kang kliyente na maayos kausap, maganda magbigay, yun dapat inaalagaan talaga yon. Kung meron silang mga request, kaya nyo namang gawin, bigay nyo na ibigay, syempre. Para give and take lang naman kasi yan Then kami naman, sa tagal na rin namin tumutugtog, nagkakaroon kami ng mga kakilala ng mga sound system. So ang nangyayari, gaya ngayon, sila yung kumukuha sa amin. Meron silang event na kailangan ng banda dahil gusto kami nung sound system, ng lights and sounds. Dahil kliyente nila, kami i-recommenda nila, kukunin nila kami. So parang tie up na kami. Ngayon naman, halimbawa, kung kami naman yung may event, kaya tapos yung kliyente na kailangan naman ng lights and sounds, sino naman yung nire-recommenda namin? Yun naman, ganun naman ang naging relasyon namin sa mga lights and sounds. So sa ganung way, dadami yung mga client din. Itong lights and sounds na kasama namin ngayong gabi, maraming naibigay sa amin to na mga event na magaganda. Ibig sabihin ng maganda is maganda yung TF, maganda yung event,
malakihan kumbaga. Gaya ngayon, malaking kumpanya, tapos may kasama pa kaming artist, di ba, nakakatuwa. Tutugtog ka, may kasama kang ano, may kasamang tumutugtog din na artist gaya ng ngayon, yung Itchy Worms. Yan, so mapapayo ko lang doon sa mga nagkaplano na magtuloy sa banda o gawin mong hanap buhay itong pagbabanda. Kailangan seryosohin mo talaga siya. Sa puso mo talaga yung pagtugtog. Then wag kang panghihinaan kung may mga dumating man na, kasi maraming pagsubok na darating sa iyo pag nandito ka sa banda. Kailangan handa ka. Kailangan yung katawan mo ihanda mo rin kasi andyan yung pagod, puyat. So kailangan ready yung katawan mo para sa mga ganong bagay. Tapos itong pagbabanda naman talagang pwede kang kumita dito. Sabi nila wala raw papupuntahan, wala patutunguhan yung buhay mo pag nasa banda ka. Actually meron. Kung makukumpleto mo yung isang buong linggo mo at kumikita ka ng 1,000 sa isang gabi, not bad, di ba? Kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, di ba? Yung passion mo, ginawa mong trabaho, yun ang mas maganda. Dahil enjoy ka sa music, yun ang nagpapasaya sa'yo, tapos doon ka pa kumikita, di ba? Para sa akin kasi yun ang pinaka-unang reason ko kaya ako nagbanda, dahil nga ito yung passion ko, pagtugtog, pagkanta. Tapos yun, dito kumikita. Okay naman ang dito, kitaan dito. Lalo siguro kung makakapag-abroad ka. Kung bata ka pa, pilitin mo na makalabas ng bansa bilang banda, kasi malaki ang pera pag nasa ibang bansa ka. Hindi kaya dito. Dito 1,000 per night. Doon hindi lang, di ba? Kami kasi ako late na ako nung nakaisip na mag-abroad Kaya lang ngayon, syempre may edad na. Nahirapan na akong kumuha ng mga gig sa palabas dahil laging merong mag-o-open tapos may age limit. Ngayon hindi na ako aabot. Kami yung mga banda ko, halos kaming lahat. Pero lang si Bloody, kasi si Bloody bata pa siya pwede pa, kaya lang hindi niya kami makakasama kung talagang gusto niya mag-abroad. So pinili niya na lang na wag pag naumalis. Pero kung may pagkakataon, siguro na mabibigyan ako ng chance, kami muna ng banda ko na makalabas kami, kukunin talaga namin. Dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, iba na yung dito sa Pilipinas, yung scene. Dahil parang sa mga bar ngayon talagang yung acoustic na ang binigyan nila ng ng priority. Kaya sa amin na mga gaya namin ng mga full band tsaka semi full band, so nahirapan kami kumuha ng gig. Ngayon kung abroad, yan baka sakali di mas malaki yung kita. Kung tutuusin, napakasaya talaga sa banda. Dito marami kang makikilala, iba't ibang klaseng tao, makakasalamuha mo. Mga kapwa musikero, mga kliyenteng mayayaman pero mababait. Meron naman mga kliyenteng hindi ganun kababait. Pero kasama yon, part yon syempre. Dito marami akong mga nakilala dito sa pagbabanda ko na to, ng mga tao na magiging kaibigan mo sila Yung iba nagiging kumpare mo, nagiging kumare mo, dahil lang sa nagkakilala kayo sa isang gig or sa isang event. Tapos naging naging mabuti kayo magkaibigan. Yung mga ganun. Masaya, nakita nyo na kung paano yung buhay ng isang nagbabanda. At kung nag-enjoy ka sa video natin, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal. Salamat.